Magandang hapon po muli sa ating lahat na naririto at maligayang pagdating sa Tagalog service ng Grace Fellowship Church, Alabang. Ang GFC ay isang simbahang may malayang pamumuno, binubuo ng kapatiran ng Ebanghelyo na may tipanang pamumuhay sa isa't isa sa aming pagsamba sa Diyos, paglago kay Kristo, at pagpapahayag ng Kanyang pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang kapatiran ay pinangangalagaan ayon sa wastong paghawak ng Biblia at tradisyon ng pananampalatayang ibinigay ng minsan sa lahat ng mga banal. Mababasa ang aming statement of faith sa aming website, gfc.com.ph. Kung kayo po ay isang bisita at meron po kayong mga katanungan, mangyaring lumapit po kayo mamaya sa aming reception table doon lamang sa harap pagkatapos ng pananambahan. Ikalulugod naming sagutin ang inyong mga katanungan. Muli po, welcome. Ngayong hapon ay nagpapatuloy tayo sa ating pag-aaral ng unang Korinto. Si Pastor Pedro Martin ay mangangaral mula sa unang Korinto, chapter 15, verses 50 to 58. Sinasabi sa awit 46, ang Diyos ang ating lakas at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanig man, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay Kanyang alaga. Nangingilabot din bansa't kaharian, sa tinig ng Diyos lupay napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Anuman ang Kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Maging pagbabaka ay napapatigil, sibat at palasoy madaling sirain, baluti sanggalang ay Kanyang tutupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutay pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ang himnong atin pong aawitin ay nagpapaalala sa atin na tayo ay nasa isang labanan at dapat nating pagtibayin ang ating pananampalataya. Alam natin na ang Diyos ay nasa ating panig at tayo ay lumalaban para sa isang panig na sa isang diwa ay nanalo na. Tayo po ay tumayo. Kung kaya niyo pong tumayo at sabay-sabay tayong magpuri sa Panginoon sa ating pag-awit. Diyos natin ay muog na matibay, di natitinag ng Diablong kaaway
sa sarili tayo manangan, tayo'y hindi makalalaban. Kung di si Kristo ang aasahan, tayo'y walang panghahawakan. Sa pag-iinit niya, tiyak ang kaligtasan, hindi masasain kanyang kalakasan. Kaya siya ang pagtiwalaan. Tumagsama ng mga kaaway, mga kampon ng kadiliman. Sila'y huwag nating katatakutan, dahil Diyos ang ating tanggulan. Walang pagkasinda sa diablong Satanas, di siya mananaig sa kapangyarihan ni Kristong ating Panginoon. Tayo'y kanyang pinagkalooban, lahat ng ating kailangan. Upang makapaglingkod ng tunay sa Diyos amang ating kanlungan, mapawi mang lahat ating kayamanan. Sa buhay na ito, walang kailangan. Tawag ng Diyos ang ating buhay. Amen. Ang pagdating ni Kristo ay isang maluwalhating araw. Dahil sa araw na iyon, gaya ng sinabi ni Pablo sa 2 Tesalonica, siya ay luluwalhatiin sa kanyang mga banal at mamamangha ang lahat ng sumasampalataya. Muling darating ang Panginoon, hindi para harapin ang kasalanan, kundi iligtas ang mga nananabik na naghihintay sa Kanya. One day when heaven was filled with His praises, one day when sin was as black as could be, Jesus came forth to be born of a virgin, dwelt among men, my example is He. The Word became flesh and the light shined among us, His glory revealed. Living He loved me, dying He saved me, buried He carried my sins far away, rising He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day they led Him up Calvary's mountain, one day they nailed Him to die on a tree. Suffering, anguish, despised and rejected,
bearing our sins, my Redeemer is He. The hand that healed nations stretched out on a tree and took the nails for me. Living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. One day the grave could conceal Him no longer. One day the stone rolled away from the door. Then He arose, over death He had conquered. Now is ascended, my Lord evermore. Death could not hold Him, the grave could not keep Him from rising again. Living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day. Glorious day. One day the trumpet will sound for His coming. One day the skies with His glories will shine. Wonderful day, my beloved one bringing. My Savior Jesus is mine. Living, He loved me. Dying, He saved me. Buried, He carried my sins far away. Rising, He justified freely forever. One day He's coming, oh glorious day, oh glorious day, glorious day, oh glorious day. Kung gaano kadakila si Jehovah ay walang sino mang ang lubusang makakaunawa. Ngunit makikita nating lahat na siya ay dakila sa pagliligtas ng kanyang mga hinirang. Dahil sa dakila sa kanilang pagpapahalaga na nailigtas, at dakila maging sa puso ng mga kaaway na kanyang pinangalat sa kanilang sariling mga takot. Umaawit tayo na dakila ang Panginoon at karapat dapat purihin dahil sa dakilang mga ginawa niya sa ating buhay sa pamamagitan ni Jesucristo. Siya lamang ang Diyos na walang hanggan sa langit, sa buong langit at lupa. Diyos, dakila ka't dapat papurihan. Dito sa sanktuaryong dakong banal, ligaya
ay nakamit ang tagumpay. Ikaw ang sa akin ay patnubay. Sa'yo ang papuri. O Diyos, itataas ang iyong ngalan. Ika'y pasasalamatan sa ginawa mo sa aking buhay. Magtitiwala sa pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, maging lupa o sa langit man. Diyos, dakila ka't dapat papurihan. Dito sa sanktuaryong dakong banal, ligaya ng buhay. Diyos, sa'yo ay nakamit ang tagumpay. Ikaw ang sa akin ay patnubay. Sa'yo ang papuri. O Diyos, itataas ang iyong ngalan. Ika'y pasasalamatan sa ginawa mo sa aking buhay. Magtitiwala sa pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, maging lupa o sa langit man. O Diyos, itataas ang iyong ngalan. Ika'y pasasalamatan sa ginawa mo sa aking buhay. Magtitiwala sa pag-ibig mo. Ikaw ang Diyos na walang hanggan, maging lupa o sa langit man. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa pagbasa ng banal na salita. Unang mga taga-Tesalonica, Kabanata 4, talata 13 hanggang 18. Ang mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog upang kayo'y huwag malungkot, na gaya ng iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y sumasampalatayang si Jesus ay namatay at muling binuhay, ay gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinabi namin sa inyo sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, na tayong nabubuhay na natitira hanggang sa pagdating ng Panginoon ay hindi mauuna sa anumang paraan sa mga natutulog. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trumpeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos, tayong nabubuhay na natitira ay gagawing kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Kaya't mag-aliwan kayo sa isa't isa na mga salitang ito. Unang mga Tesalonica, Kabanata 4,
talata 13 hanggang 18. Maaari na po tayong maupo para sa panalangin. Salamat, Brother Ferd. Napakasarap talagang magpuri sa Panginoon na magkakasamang kumakanta. Naalala ko yung Isaiah chapter 6. Diba? Anong sabi ng mga anghel sa isa't isa? Yung seraphim? Sabi, holy, holy, holy. Magkakausap sila. Kumbaga sinasabi nila, andun yung ating Panginoon, holy, holy, holy. Parang tayo, pag nagpapuri, magkakasama bilang isang iglesia at nagpupuri po tayo nagsasabing, holy, holy, holy ang ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Panginoon Diyos, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito. Nagpapasalamat po kami na meron kaming paraan kung paano namin ipapakita po sa ang aming nais na ipakita po sa inyo nasa aming mga puso, sa pamamagitan ng pagkakanta, sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong salita. Father, we know that kahit ano po ang nangyayari sa mundo ngayon, kayo po ay nangunguna. Kayo po ay ang aming hari who reigns over all things. And sabi nga ng kanta, so I will not fear because my God is the Ancient of Days. I will not fear because I know He is in total control. Will not fear because I know that He is the Creator, He is the Redeemer, and He is the Restorer of all things. And my confidence is in You, O God. Father, instill in us. Ilagay niyo nga sa aming mga puso itong mga katotohanan na minsan, hindi lang minsan, kadalasan nalilimutan po namin pag nakakakita po kami ng mga problema namin, Father. Humihingi ko po kami ng patawad. Sa mga sandaling Panginoon Diyos, hindi kami kalugod-lugod sa inyong mga mata, Father, especially when we get entangled with the things of this world. Patawarin niyo nga po kami kung ibang bagay, inuuna po namin sa aming pinakaminamahal na Panginoon. Forgive us, Father. Ang aming pag-iisip minsan, Panginoon Diyos, hindi maganda. Ang aming thought life. Tulungan niyo nga po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu at sa pamamagitan ng pagbabasa ng inyong salita, filling our hearts and our minds and even our conscience with the Word of God so that we might be able to think of the things wonderful. Kagaya nga na sinasabi mo sa Philippians chapter 4, whatever is true, honorable, whatever is just, whatever is pure, if there is any excellence, if there is anything worthy of praise, think about these things. Help us, Lord, sa aming mga thought life, Panginoon Diyos. Sa aming mga salita, Lord, vulgar speech, Lord, we come before you. Hurtful things that we say to one another, to those people we love so much, we hurt. And help us, Father. And even the actions that we do that do not embody Christ-likeness. Paalala mo nga po sa amin, Panginoon Diyos, na kami po ay ambassador po ninyo. Tulungan niyo nga po kami. Ngunit sa lahat ng aming missing the mark, Father God, or falling short of your glory, we know that you are faithful to us. Alam po namin dahil sa ginawa niyo na binayaran niyo pa ang lahat ng aming kasalanan at magiging kasalanan, bayad na po ninyo sa pamamagitan ng pagdanak ng dugo ng inyong anak. Kaya po namin sineselebrate ang Lord's Supper upang maalala po namin parate kasi makalimutan po kami. So that we might remember what you've done for us. And may that be the fuel for doing what's right in this world. Salamat, may kapayapaan po kami ng pagsasamba sa inyo. Salamat, meron po kaming isang maganda, komportabling lugar. Salamat, Panginoon Diyos, wala pa kaming pag-uusig dito sa Pilipinas. Salamat na minsan yung aircon po namin masyadong malamig. Salamat, Panginoon Diyos. Meron kaming isang pulpito na binabantayan niyo po, na itinataas po namin
inyong salita. Thank you, Father, that you have sovereignty over our nation, over our church. And thank you that your promise na sinabi mo, you will build your church, O God, is true. That we have a covenant with you and you will uphold it. Lord, inuutos mo sa amin sa aklat ng Timoteo na ipanalangin po namin ang aming gobyerno. So Lord, tinataas po namin government officials mula sa presidente hanggang sa senators, sa congressman. And obviously, Lord, yung sa mga makakatulong sa mga iglesia dito, mga local churches, sana pave the way for us to be able to usher the gospel into our country all the more. And like what we sang last week, Father God, we just pray that you help us sa pamamagitan ng Diyos na banal na Espiritu. Help us to see Christ. That we might behold His glory. That we might behold His majesty. Show us, Lord, the glory of your Son today. And we thank you that we have an everlasting King that already has won the victory for us. And we pray this in the name of Jesus. Amen and amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hapon. Napakababait na mga tao sa Tagalog. By the way, kasi nakakita ko may mga English-speaking tao. Nahihiya naman ako sa mga bisita kong English. Kaya pag nag-English ako, hindi dahil sa hindi ako marunong mag-Tagalog. Dahil pinagbibigyan ko yung ibang taong English-speaking na nasa Tagalog. We encourage you, everyone, even the English-speaking people, to come to Tagalog because we're trying to make it more friendly to everybody. Yung language naman. By the way, ang ating Bible naman was written not in classical Greek na ang hirap intindihin. It was in the marketplace Greek at that time because God wanted everybody to understand. So, yun lang. Hindi ako nagpapalusot na hindi ako magaling mag-Tagalog. Alam niyo magaling ako mag-Tagalog. Ang ating title, ano ba title sa Tagalog? Sorry. Ang katiyakan na tagumpay na nagbibigay buhay. Yan ang ating title for today. Anyahan ko po kayong lahat na tumayo para basahin ang 8 verses ng pagtatapos ng 1 Corinthians chapter 15. Ito ay napakaganda, napaka-glorious ng verses. At ito yung ang aking panalangin para sa ating lahat is mailabas lang ang katunayan at ang katotohanan nitong mga ito. Sabay-sabay po natin babasahin ang verse 50 to 57, starting from verse 50. Mga kapatid, sinasabi ko ito, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. 53. Sapagkat kailangan na itong may pagkasira ay magbihis na walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan ng walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan ng walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat sa Old Testament yan. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, nasaan ang iyong pagtatagumpay? O kamatayan, nasaan ang inyong tibo or sting? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Verse 57 and 58. Subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon, yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Maaari na po tayong maupo at pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos, and may it penetrate our hearts and our minds.
Alam mo, nung binasa ko po ito, sinasabi ko po sa sarili ko, hindi ko po kailangan gumawa ng outline. At hindi po yun yung dahilan kung bakit wala po tayong outline. Ay nasa isip ko po, ay napakaganda na ng outline ni Apostol Pablo. At makikita niyo kung bakit. Dire-diretso para siyang nag-chat GPT at sinabi niya, pengen ang outline. At eto na ang outline niyan. Almost 3 decades ago, may isang palabas with an unusual movie called Meet Joe Black. Alam niyo yun, hindi ko kamukha yung star doon. Si Anthony Hopkins yun at si Brad Pitt. Iba sa inyo napanood na po ito. It is a movie about Anthony Hopkins who was turning 65 years old at he was a devoted family man po siya. At ang mangyayari ay mamamatay na siya on his 65th birthday. Subalit, bago siya umabot ng 65th birthday, ay tinatawag na siya ni Brad Pitt. Kung saan si Brad Pitt, ang kanyang role doon ay si kamatayan. Ang pogi ng kamatayan. The Grim Reaper. Alam po natin yung ano na pag binisita ka na ni kamatayan, kinukuha ka na, di ba? Si Brad Pitt yun, who has taken a human form sa pangalan na Joe Black. Actually, yung Joe Black na inimbento lang nila. Kasi nung nakita ni Anthony Hopkins, sabi, sino yung kasama mo? Joe, ang pangalan ito. Siya yung kamatayan. Ano apelido? Black. So Joe Black, naging Joe Black. Kaya yung movie is Meet Joe Black. Si Joe, si Anthony Hopkins, yung mamamatay na, at si kamatayan, ay nagkasundo sila. Sabi nila, bigyan mo nga ako ng extra few days para mabuhay ako. At si kamatayan naman, sige, bibigyan kita ng konting araw, konting oras, para masubukan ko rin maging parang tao. So makikita natin sa parang nakakain siya ng ice cream, tuntua si kamatayan. Parang, sabi niya, ano to? Nasarap nito ah. And it was a perfect arrangement. Makakuha ng ilang araw pa bago mamatay si matanda. At naman ito si Brad Pitt, si kamatayan, nag-i-enjoy muna siya maging tao. Kaso na-inlove siya sa anak ni Bill, ang pangalan ni Bill, ni Anthony Hopkins. Hindi ko maalala kung paano natapos to. Actually, over lunch, sinabi nga sa akin ng aking asawa kung paano. Ngunit yung sa dulo ng palabas, actually, nasa Netflix ngayon to. Gusto niyo panoorin. Mamaya, wag ngayon. Kasama ni Anthony Hopkins, si Brad Pitt, naglalakad sila. Tapos parang may sunset sa likod. Over a bridge. So parang ang ganda ng pagka-portray. And having accomplished what Anthony Hopkins wanted, makausap yung pamilya niya, makapagpaalam na mabuti, okay na siyang sumama kay The Grim Reaper o kay kamatayan. Only a few days late. Ganda. Hollywood na Hollywood. Ito ay isang kakaibang paraan sa pagpapakita ng kung ano yung kamatayan. Isang pagtatangka ng industriya ng pelikula na ipakita how it is to die. Okay siya para sa pelikula. Hindi maganda para sa mga tunay na ating karanasan sa buhay. Itinuturo sa atin ng Bible kung paano tayo tumingin sa kamatayan. Alam mo, kaninang umaga, siguro nasabi ko mga death, mga 80 times yata Ang Kristiyano, ayon sa salita ng Diyos, ay meron po tayong paraan sa pagtingin ng tama sa kamatayan. Diba, sabi nga minsan, maraming beses tinatawag ng kamatayan sa sleep Pero ngayon, yun ang gusto ko makita. Gusto kong maunawaan natin. Gusto kong hindi natin iisang tabi ang kamatayan. Pero titignan natin bilang isang mananampalataya, ano ang ibig sabihin nito? Titignan natin ang mga aspetong yung kasama kung ano ang darating, hindi lang sa kamatayan, kung hindi pagkatapos ng kamatayan, para sa mga mananampalataya kay Jesucristo. There is a lot to be hopeful about, even if we know kamatayan is something to be feared. Pero mga kapatid, sanayin natin sarili natin.
Hindi lang kayong mga matatanda, kaming mga matatanda, kahit yung mga bata, mga 5 years old, 10 years old, isipin na natin agad. Kasi gaganda yung ating perspektibo sa mundo eh. Sinasabi sa atin ng Biblia na ang kamatayan ay ito daw ay ating huling kaaway at malalampasan po natin to. Sabi nga sa Proverbs chapter 14, sana sa English na sinulat ito, the righteous will find refuge in his death. So dito, may pagkakataon si Pablo. Paul is specific na itinutukoy ang kamatayan at kabilang buhay dito sa 8 or 9 verses here. 9 verses, 50 to 58. There are some we do not know about, like sabi nga, ang ending natin last week is the secret things belong to the Lord. Deuteronomy chapter 29. But there are things today that we can find out from what? From what Paul is telling the Corinthian church. Magiging a little technical po tayo at lahat po ito, ay kung maging technical po ng konti, ay magpapahusay lamang sa mga conclusion na ating gagawin sa pagtatapos ng ating sermon. It may be comparable, kunyari, ikaw ay mahilig ka sa bisikleta, sa mga mamahaling bisikleta, mahilig ka sa relo, mahilig ka sa classical music. Hindi naman parang nakikinig ka lang ng music eh. Kung talagang gusto mo yung isang bagay, aalamin mo ang mga detalye. Mahal mo eh. Gusto ko mag-koi pond. Hindi naman pwedeng ilalagay ko lang ng isda, tapos may hangin, tapos na. Mamamatay lahat yun. Siyempre, aalamin ko lahat. Anong magandang filtration, anong ratio ng pagpasok ng tubig sa filter, papunta sa drain, papunta sa pan, balik sa filter, anong ratio nung dapat nun, anong klaseng pagkain. Ganon din. Pag tayo'y tinitignan ang salita ng Diyos, we urge ourselves to dive into more intricate detail. At yun dapat ang mangyayari today. Si Pablo, patapos na yung argumento sa muling pagkabuhay. Maatatanong natin kay Pablo, ano pa ang maidadagdag kaya niya? After 50 verses about the resurrection, well, meron. Sa puntong ito, yung resurrection or yung muling pagkabuhay ni Lord ay naitatag na eh. Pero what is it for us? What does that mean? Is it just to win an argument? Panalo tayo? O akala mo atheist? Hindi. Meron kaming records, historical records. It is more, you need more faith to be an atheist than to believe in the resurrection. Di ba? Parang ganun. Mas mahirap paniwalaan yung walang nangyari. Walang Diyos kaysa may Diyos. Mas logical. Yun lang ba? Para manalo lang tayo sa argumento? O may mga implikasyon ito? Mayroon bang higit pa rito kaysa sa mapatunayan lang natin na tama tayo? Ano ngayon, di ba? Marami pa dapat tayong matututunan. Sa passage na ito, Paul is dealing with the issue dito sa local church nila sa Corinth about the questions that were being raised. Balikan ko lang yung verse 35 nito, sabi niya, paano muling bubuhayin ang mga patay? Sa anong uri ng katawan sila darating? Bingo. Ito na yung opportunity ni Pablo. Yung pagkakaunawa nila about yung mga katawan ng dead people, when they were brought to life, ang iniisip ng isang taga-Korinto is, ganun yung mga nandyan, mga bangkay na. Di ba may mga sakit pa yan? When they are brought to life, like what you're saying, Paul, ganun ba mga katawan nila o ano? Paano? The bodies of dead people were being brought back to life. Sabi mo pa, Paul. So, ang ini-imagine ngayon ng tao sa Corinth is yung marurumi, yung mga nabubulok, yung mga katawan, nagre-resurrect. Isipin mo, yung mga walking dead, umaakyat, nare-resurrect sila. Ganun ba? Yun ba yung tama para sa buhay na walang hanggan? At least pinag-iisipan talaga ng mga taga-Korinto yung sinabi ni Pablo. So ngayon, sasabihin talaga ni Pablo kung ano nangyari.
At yun ang makikita natin sa ating mga verses. Sabi dito naman, hindi naman talaga heretical. Mga medyo misaligned lang yung pagkakaunawa ng mga taga-Corinth. And here, Paul will correct that. And he says in verse 50, ang laman at dugo ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang may pagkasira ay magmamana ng walang pagkasira. Englishin ko rin para sa mga English friends ko. Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does the perishable inherit the imperishable. Ang katotohanan ditong nilalabas ay ang ating katawan ngayon, mga katawan nyo, ay hindi angkop para sa langit. Alam natin, ang paniniwala po natin, heaven is with a capital H. It is because it's not only a state of mind, it is a real place. And heaven with a capital H is a physical place. Meaning, ganito din po tayo. Pero ngayon, yung mga katawan po natin ngayon, kahit na nag-gym ka parate, kahit na ang laki ng katawan mo, kaya mo mag 42 kilometers marathon, hindi pa rin pwede para sa buhay na walang hanggan yan. So ang sinasabi ni Pablo dito, yung laman at dugo, yung katawan mong yan, hindi pa yan. Hindi pa yan yung huli. Meron pang ibibigay sa iyong katawan na angkop sa buhay na walang hanggan. Noong last month, nagpunta kami ng Hiroshima, Japan. Pinignan ko yung isang building, the last standing building na nakatayo, na demolish na dapat. Pero sabi nung Japanese government, sige, itayo lang natin yun after the atom bomb. Di ba? Nag-atom bomb sila sa Hiroshima, sumabog, na-wipe out, naging condemned lahat ng building. Nagtira silang isa, tinitingnan ko lang siya. Ang ganda. Ang problema, sobrang lamig nung pumunta ako doon. So, nanghiram na lang ako ng mga gamit. So, ang analogy ko dyan is pumunta ka sa isang napakagandang lugar at naging tourist ka at minsan nakikita mo pa yun, let's say kung nasa Tokyo ka, yung Mount Fuji, pero ang dala mo lang, kapote at saka payong. Kahit anong ganda ng nakikita mo, kung yung suot mo ay hindi pwede, hindi tama, it's very miserable to go. It's very miserable to go. Yun ang nangyari sa akin, hindi naman ako nakakapote lang. Sinubukan ako pero sobrang lamig talaga. And so, ang nangyayari is, okay, nai-enjoy mo yung pero yung katawan mo, yung ay nagre-react, hindi para sa akin to. Dapat mas makapal pa dapat ang suot ko. Dapat nakahata ko, dapat yung suot ko mga 4 na layer. Just so, maging angkop yung suot ko dun sa lugar na yun. Ang sinasabi ni Pablo, itong mga katawan natin, hindi pa angkop yan. Hindi niya sinasabing magiging ethereal, spiritual body tayo. Sinasabi niyang this perishable body will become imperishable if you are going to be part of God's kingdom in the future. Ipinapahayag ni Pablo na sa kasalukuyan, na ang ating kalagayan, sabi niya dito, hindi pwedeng magmana ng makalangit na buhay. Parang ang pumunta ka ng may isang banquet, tapos zombie ka, parang sa Walking Dead, hindi mo pwede. Di ba? Kailangan nakasuot kayo ng tama, maayos yung ating mga katawan. Yan ang sinasabi ni Pablo. Buti na lang, may nag-question dito mga taga-Korinto. At least nakuha po natin kung ano pong klase. No? May mga snippets tayo ng katotohanan for our next life. Kinote ko rin kanina si C.S. Lewis in The Weight of Glory, kung saan sinasabi po niya, sabi ni C.S. Lewis the great C.S. Lewis, sabi niya, kung makakita ka ng isang niluwalhati na katawan, glorified body, na angkop na para sa langit, ito ay isang tukso na sasambahin po natin yun. Sa sobrang ganda, sobrang ayos daw. Ganon ka-perfect yung resurrection body sa imaginasyon ni C.S. Lewis. At gayon din dun sa same book, sabi niya, if you saw somebody who was destined for eternal damnation,
hindi rin natin makikilala at matatakot ka kahit kaibigan mo yan, kapatid mo yan, because of the worn out body he is going to be given for eternal damnation. Sabi sa Filipos chapter 3 verse 20 and 21, sapagkat ang ating pagkamamamayan ay nasa langit. Mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoon Hesukristo. Ito gusto ko makita. Na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanya sarili ang lahat ng mga bagay. He will transform our lowly bodies to be like His glorious body by the power that enables Him even to subject everything to Himself. There's going to be a transformation. This mortal body, perishable, nasisira, hindi talaga pwede tayo nandun. So to be saved, kung talagang kasama ka sa kaligtasan, ay bibigyan ka ng isang bagong physical body. Physical, and I stress physical, for eternity. The unsaved cannot be in heaven at all. The saved have to have bodies changed. Okay? In fact, pag tinitignan po natin yung next verses, sa verse 53, jump forward ako, sapagkat kailangan ng itong may pagkasira, ay magbihis ng walang pagkasira. At itong may kamatayan ay magbihis ng walang kamatayan. Nasa verse 53 yan. Pero pag binasa natin, basahin na lang natin from verse 51. Inuna ko lang yung 53. Makinig kayo. Sasabihin ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat ay mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng trompeta, sapagkat ang trompeta ay tutunog at ang mga patay ay mabubuhay na walang pagkasira at tayo'y babaguhin. Tapos verse 53, binasa ko na po kanina yan. Sabi ni Pablo, makinig kayo sa isang hiwaga. Isang hiwaga na hindi nyo pa naririnig sa akin. Isang hiwaga na ibinigay po sa akin ng ating through divine revelation ni Lord Jesus Christ. Pag tinitignan natin yung binasa natin kanina sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 15, sabi dito, sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo, paano daw? Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon or a word from the Lord. Meaning, it was revealed from Jesus to Paul himself. At yung ni-reveal ni Jesus to Paul himself, we believe, is that mystery na nire-refer ni Pablo dito. Ano sinasabi dun sa verses 51 to 53? Meron tayo 4 na katotohanan na gusto ko po makita po natin na i-highlight natin for today. Unang-una sabi niya, hindi mamamatay pagdating ni Lord. Hindi lahat mamamatay pagdating ng ating Panginoon. Or in other words, pag dumating ni si Lord, yung iba, may nabubuhay pa na Kristiyano. Ito'y tinatawag ko ang mga swerteng Kristiyano. Joke lang, hindi tayo nakikinig sa, hindi tayo naniniwala sa swerte, pero swerte talaga sila. Kasi wala silang kamatayan. Isang group of people, Christians, to witness and experience the second coming of our Lord Jesus Christ. At mga kapatid, ito po ang dapat nagiging pag-asa ng bawat Kristiyano sa atin. Matanda ka man, bata ka man, mayaman ka man, naghihirap ka man, ito yung ating pag-asa. Maranatha. Ang ibig sabihin, come Lord Jesus. Si MacArthur, pag pinapakinggan mo, sasabihin niya sa kanyang sermon na wala na daw tayong hinihintay na other event. We are ripe. Hinug na po ang lahat para sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. And some will not die. Some will be alive and will be raptured
with our Lord. Pangalawa, sabi dito sa verse 51 pa rin, lahat tayo ay babaguhin. Ito po yung nasabi ko na kanina, yung current bodies natin that we have, kahit gaano ka 24 fitness ka sa taas nag-gym, o kaya nag-marathon ka, hindi po ito angkop pa rin sa buhay na walang hanggan. Dadaraan pa rin tayo, ang ating mga katawan, sa panibagong, and we will be changed, sabi. Bagamat hindi ito mula sa physical na material, na magiging spiritual, hindi ganon. Ito ay isang nabubulok sa hindi na mabubulok or hindi na nasisira na katawan. Kaya iniisip po natin, siguro yung iba sa atin, iniisip kung anong klaseng itsura ang meron tayo. Ay, hindi nyo makilala, may buhok ako ulit. Or baka wala pa rin. Hindi natin alam. But as long as that body that the Lord will give us will be suitable for eternity. Parehas ang mga patay at ang mga buhay ay magkakaroon ng magkatulad na katawan. And this is, the keyword is imperishable bodies. Pangatlong katotohanan dito sa verses 51 to 53 is ito ay biglaan. Sa isang saglit, sa isang kisap mata, ayokong kantahin, sa isang kisap mata, in the moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet, ang pagbabago ay magaganap agad-agad para sa lahat. Patay man o buhay man, ang ginagamit ni Paul dito sa salita ay yung sandali, yung pagkislap ng isang mata. Ang pinapahayag po niya is the smallest unit of time na alam during their time. Now, it is parang a millisecond. Yung ginagamit natin today, it's 100th of a second or a millisecond. Yun ang ginamit ni Paul. The smallest unit of time. Parang iniisip po natin, pag binabasa po natin ng mga ebanghelyo, paano nagpapagaling si Jesus? Automatic. Instant. Agad-agad. Immediate. Diba? Yung lalaki may lantang kamay, nung sinabi ni you are healed, biglaan na lang. Yung paraplegic, biglaan. Hindi yung naglayhan si Jesus sa akin, si Lord Jesus sa akin, medyo after 2 weeks, okay na. Hindi po ganun. Immediate. At ang lahat ng ating mga karamdaman ay mawawala agad. Lahat ng ating mga karamdaman ay gagaling agad. Lahat bibigyan na tayo ng imperishable status. Alam mo, 2 operasyon ko sa kanan, na paa sa kaliwa, wala. Mas malakas yung kanan na paa ko, pero lagi siya na-injure. Yung kanan kong paa, meron po akong isang ACL, yung tuhod, 6 months po yun. Tapos yung Achilles ko, parang si Brad Pitt, di ba? Achilles, hindi. 1 year bago gumaling. Hanggang ngayon, may ikapa yata ako pag hindi ko napapansin. Ngunit pagdating ng ating Panginoon Jesus, lahat po bibigyan po tayo ng imperishable bodies. At yun ay makakarinig po tayo ng isang trompeta. At mga kapatid, hindi ko po iniimbento ito. Ang Apostol Pablo ang nagsasabi po sa atin. At 2 beses po niya sinabi, isa sa mga taga-Thessalonica, isa sa mga taga-Corinto. Para lang sabihin ko sa inyo, hindi lang itong isang beses ang mangyayari ito. Nasa rin sa pahayag din. Sinabi rin ni Juan sa Revelation chapter 11 verse 5 regarding this trumpet call. Makasabihin nyo, dami nung masyado yata yung imagination natin. Hindi po. Ito po yung sinasabi. Meron daw isang huling pagtunog ng trumpeta. At siyempre, pag nakakadinig daw tayo ng trumpeta according to the biblical records, ay may masaganang magandang nangyayari. Ang kautusan, yung 10 Commandments, binigay, nakarinig sila ng trumpeta. Sinabi rin sa Psalm chapter 47 verse 5, ang Panginoon ay umakyat na may kasamang tunog na trumpeta.
Siya rin daw ay bababa sa Revelation chapter 11 verse 15 na may tunog na trompeta. Ang trompeta ay naririnig po natin to call people in the to solemn feasts or to call people to war or worship. Meron daw naririnig na trompeta. At pag narinig mo yung trompeta, hindi ko alam kung ilang minutes yung call ng trumpet. Pero yung changing of the bodies will be immediate. Pang-apat, ang ating iglesia ay naniniwala na ito ay ang tinatawag natin rapture ng mga pananampalataya. Kaya po natin nilabas kanina ang 1 Thessalonians chapter 4, verses 16 to 17. Please bear with me, medyo technical po ito ng konti. Pero sana buksan natin, makinig po tayo ng mabuti. Sabi dito, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw at may tinig ng archangel at may, trompeta ng Diyos. At ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Sila daw muna. Kanina sa Corinth, hindi natin nakita na mauuna ang mga patay. Pero dito sa Thessalonica, nakita natin, mauuna pala. May chronological order si Pablo dito. Verse 17, pagkatapos, tayong nabubuhay, kung buhay pa tayo, yung mga Kristiyanong natitira, ay aagawin kasama nila sa mga ulap. Saan ang ulap? Sa taas. Upang salubungin ang Panginoon saan daw? Papawirin. At sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Napaka-importante nung magpakailanman, forever tayo magkakasama. For the Lord Himself will descend. Okay, ito medyo technical, ito yung sinasabi ko po sa inyo. Ang paniniwala ng ating iglesia, kapag kasama ka dito sa membership, ikay pumirma sa isang dokumentong sinasabing statement of faith, wherein we believe in a pre-tribulation rapture. Not only do I believe it, Paul believes it. At sinasabi dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 16 to 17. Sabi ko nga sa inyo parang gawa-gawa na kwento ito. Hindi po ako gumawa nito. At sinasabi po dito, yung mga nabubuhay sa verse 17 na natitira ay aagawin kasama nila ang mga ulap. In English, we who are alive, who are left, will be caught up in the air with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. Brother Peter, ano sinasabi mo? Well, hindi ako unang-una. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po nito sa aming pananaw, sa aming paniniwala, is ang ating Panginoon will come to the clouds, and call us up into the air. Una, yung mga patay, magkakaroon sila ng kanilang sariling imperishable bodies, mauuna sila. After which, ang tayong nabubuhay na natitira ay kasama din, will meet the Lord in the air. So, Brother Peter, ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, si Lord, darating, makikita natin si Lord in the air, kagaya ng sinasabi ng 1 Thessalonians chapter 4, verse 17, in the air, in the clouds, and we meet Him in the air. And then He ushers us into heaven. And then we believe after this, nag-start ang 7-year tribulation. Bakit ko sinasabi yun? Sabihin ng ibang tao, paano yun? Meet us in the air? Ibig sabihin si Lord darating, second coming, pero hindi siya bababa? Kukunin lang yung believers? Yes, we believe in the rapture. We believe after He takes us out of the air, into heaven, the 7-year tribulation will begin. Because we do not see any church in the 7-year tribulation. The church, which is called, His what? The church is what? The bride of Christ.
And so what's happening now, theologically, kapag iniisip po natin, is parang kung magkakasal po tayo ng yung bride and groom, yung groom, di ba, halfway through, kukunin ng groom yung bride at hahawakan yung kamay para i-usher into the front. This is what we think is happening. The Lord Jesus, who is the groom, will take the church, his bride, and get her in the hands and usher them, the church, his bride, into heaven. That's what we believe in as a church. And that is our hope. Yan po ang ating isang dapat iniisip po natin. Mahilig ka sa relo, mahilig ka sa koi pan, mahilig ka sa... ang dami mong alam. Bakit yung muling pagbabalik, hindi natin masyadong alam? Abay, alamin natin. At hindi po ito ginawa ko. Ini-explain ko lang ang sinasabi ni Pablo. So sa isang tiyak na sandali sa kasaysayan, kalakip ang tunog ng isang trompeta. Habang ang ilan sa mga Kristiyano ay buhay pa, at iba patay na rin, lahat ng mananampalataya ay makakatanggap ng katawan hindi nasisira at katatagpuin ng Panginoon sa alapaap bago dalhin sa langit. Ang ating alam na sandaling yun ay ang tinatawag po natin is the rapture of the believers. Okay. Yun ang ating medyo mabigat na katotohanan today. Tayo po ay pumupunta sa next verses. Sabi dito, subalit kapag itong may pagkasira ay mabihisan na walang pagkasira at itong may kamatayan ay mabihisan na walang kamatayan, ay mangyayari ang salitang nasusulat. Ang kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay o kamatayan. Nasaan iyong pagtatagumpay o kamatayan? Nasaan iyong tibo or sting? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay ang kautusan. Ang kamatayan isang bagay na patuloy natin inilalagay sa unahan ng ating pag-iisip. Nagsimula po ako para pag-usapan ng kamatayan dahil kailangan natin itong wastong pag-unawa sa konsepto nito. Lahat tayo kailangan pong ganun. Alam mo, nung bata po kami, nung nasa 1980s, alam po ng mga kapatid na nakakaedad sa akin, bawal po pag-usapan ang kamatayan. Pag naririnig kami ng magulang namin, lalo na nanay ko, pag ano pinag-uusapan nyo? Kamatayan, huwag nyo pag-usapan yan. Huwag niyong pag-usapan yan. Lalong lulukoy ng daddy ko. Ay, tayo lahat mamamatay. Pasaway din yung father ko. Nakuha ko. And so, growing up, nobody spoke about death. But as a child, being pinagbabawal na isipin ng kamatayan, ikaw naman, ano kaya yun? Ano kaya yung kamatayan na yun? Bakit bawal kong pag-usapan yun? And kahit tanungin mo yung tatlong anak ko na nandito kanina, ang unang lesson ko sa kanila is we are all going to die. We are all going to die. Ngayon, nowadays, 1980s po yun. Nowadays, hindi pa rin pinag-uusapan ang kamatayan. Healthy life ang pinag-uusapan po natin, which is good. Alam niyo naman, mahilig ako mag-exercise. Ngunit ayaw ng Biblia na pabayaan po natin na hindi natin pasukin ang konsepto ng kamatayan. Ang pag-iisip tungkol sa ating sariling kamatayan ay maglalagay po sa atin ng sa tamang pananaw, and it's going to bring us to a better perspective of things. Of course, nakakakaba. Of course, talagang ayoko mamatay. Hindi naman natin sinasabi, tapang naman ni Brother Peter. Hindi. Takot din ako eh. Hindi ko alam kung anong form of hindi pa ako namamatay eh. Wala pa ako experience. But it says we will all be changed from one state, which is what we are right now, to another state. Nakakakaba.
Siyempre, may kaba po tayo. Ngunit itinuturo sa atin ni Pablo na isipin ang tungkol sa kamatayan sa isang partikular na paraan. Isang kaaway na huling lilipulin ay ang kamatayan. Itinuturo sa atin ni Pablo na tignan ang kamatayan sa isang tiyak na paraan. Oo nga, kaaway nga ito. Oo nga, hindi po ito natural. Oo nga, ayaw natin minsan pag-isipan parate. Huwag naman tayo maging obsessed. Na puro kamatayan na lang ang pinag-uusapan natin sa bahay. Siyempre, hindi rin naman dapat ganun. Ngunit ito ay isang bagay na walang gustong may mangyari sa atin. Ngunit ito ay isang bagay na hindi din tayo makakalampas Pero ano sinasabi ni Pablo dito? O kamatayan ay nilamon sa pagtatagumpay. O kamatayan, asan ang iyong victory? O kamatayan, asan ang sting, ang iyong tibo? Ang tibo ng kamatayan ay ang kasalanan at ang kapangyarihan ng kasalanan ay kautusan. Death is swallowed up in victory. And Paul right now is quoting Isaiah and Hosea, where this is referenced. And in a rhetorical way, ang sinasabi po ni Pablo, kamatayan, ano ngayon? Asan ang iyong lakas? Asan ang iyong tibo? Panalo kami. Panalo kami. At yung sinasabi ni Pablo, victory, may tagumpay. At pag iniisip mo yung tagumpay, ibig sabihin may nagtagumpay at may natalo. At pag iniisip mo yung tagumpay, mas okay kang magtagumpay kesa matalo. Hindi magtagumpay. Yung sabi ni Pablo, where are you? Death, where are you? You have nothing on me. Makita mo yung Grim Reaper, si Brad Pitt, papunta sa'yo, hindi mo sasabihin ang pogi. Sabihin mo, halika na, kung oras ko na. Hindi naman ito yung katapusan ng buhay ko Kakabahan ako, pero sige, hawak tayong kamay. Alam mo, may mga moments, sinare ko rin doon kanina sa morning. Kilala niyo may kaibigan kami si Jane. And we've spent a lot of time with her when she was dying of cancer. She was part of our small homeschool group nung bata pa yung aking mga kapatid, mga anak. At together, nadama namin ang pagwasak ng epekto ng kanyang pagkamatay. Naalila ang mga anak niya. And it was really sad for all of us. Even if we knew that we were sure that she would be in heaven with our Savior, just the way she sang when we get out a guitar and an organ and sing, grabe, yung nakita namin, wasak talaga yung homeschool group namin. Lungkot. Naalala ko ang paraan kung paano sila kumanta sa ospital hours or days before mamatay itong aming kapatiran na isa. Masakit. Ito ay totoong nakakalungkot, itong kamatayan na ito. Pero anong point ko? We don't avoid contemplating about our own death. Huwag din natin gawing obsession po ito. Pero hindi naman natin kailangan, usap tayo, fellowship tayo, o tara, kamatayan, kailan mo gusto. Hindi ganun. Sinasabi ko lang, pag matutulog tayo sa gabi, pag nagbabasa po tayo ng Biblia, when we are in our moments, we accept it. We think about it. It will give us a better perspective of what the Bible is telling us, that we have eternity after this life. Ano ang punto? Malakas man, o mahina ka man, may sakit ka o wala. Sabi ni Pablo, may tagumpay tayo laban sa kamatayan. Yan ang pangatlong katotohanan. Ang kamatayan ay hindi maiiwasan. Lahat tayo mamamatay.
Malibang bumalik ang Panginoon bago tayo mamatay. Subalit anuman ang tiyempo niyan, ang destinasyon ay patunay sa hinaharap. Remember, it is only a stopover. It is not our final destination. Hindi natin alam ang eksaktong oras ng ating pagkamatay. Pwedeng isang masamang trahedya na sumakay ka sa Jeju Air. Kasama ka doon. Or very peaceful sleep of a 100-year-old man. Hindi po natin alam. But we have that victory. Wala na raw yung sting, sabi ni Pablo. And ganyan, sasabi ko siya, wala po tayo outline because yun yung outline ni Pablo. After the climax of a song of triumph, ipapasok niya ang pinaka-importanting aspeto ng muling pagkabuhay at ng huling tagumpay. At yung rason kung bakit meron po tayong tagumpay. Sabi sa verse 57, subalit salamat sa Diyos na nagbibigay sa ating ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesukristo. Ang tanging paraan, mga kapatid, na tayo ay magkakaroon ng tagumpay sa kamatayan ay sa pamamagitan ng pagkakakilala po natin kay Hesukristo. Alam na po natin ang destiny of people is death. But the Bible also reveals its origin, which is sin. Last week, kung nandito kayo, pinag-usapan na po natin niya. Hindi ko na masyadong pag-uusapan. But what it also, we need to defeat death. It is the Lord Jesus Christ. Ang ganda, ito'y isang sobrang habang kabanata patungkol sa muling pagkabuhay at anong mangyayari po sa atin. Ngunit hindi magkukulang si Pablo na magtatapos siya sa sentro ng ating pananampalataya, si Kristo Jesus. Walang ibang maaasahan, mga kapatid, para sa ating tagumpay, laban sa kamatayan, kung hindi ang Panginoon Hesukristo. Mabigat ang kanyang ginawa. Thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. We are victorious, not because of ourselves, but because we have an advocate, we have our Lord. Siya ang nagpanalo para sa atin. Pero panalo tayo. Para tayong pumusta, hindi, wag pustahan. Para tayong, we relied on somebody, and He won it for us. And we won. And He did this sa pamamagitan ng kanyang pagdanak ng dugo. Maganda nga, kanina binasa po din natin sa Hebrews chapter 12 verse 2. Sabi dito, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya na dahil sa kagalakan inilagay sa kanya harapan ay tiniis niya ang krus. In English, for the joy that was set before Him, He endured that cross. You know what that joy was? That joy was giving each and every one of you that victory. That's the joy that Jesus has. To get that and sacrifice Himself so that these people in GFC will have victory over death. That's what Hebrews chapter 12 verse 2 says. At kaya nga pag binabalikan natin ang Gospels, makikita mo sa John chapter 11, malapit na po tayo matapos, sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay mabubuhay. At ang bawat nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Magpakailanman. Pinaniniwalaan mo ba ito? Jesus Himself refers Himself to, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, the first death, the physical death, yet he shall live. And everyone who lives and believes in me shall never die spiritual death. Brethren, you know this truth. And for those who still do not know this truth, I invite you.
Ano kaya sinasabi ni Kuya Peter? And like how the apostle frames the resurrection, his argument, he ends his verse with Jesus Christ. That's how we should end our sermon as well, with our Lord. Alam mo, nag-meeting yung elders, kasama yung ibang mga elders in training, at nakita natin, mamaya makikita nyo lahat ng announcements. Sobrang busy ng church. Things are going generally in the right direction for GFC. But not even a beautiful church like this can give you victory over death. Salamat, Lord. We are thankful that when you said you are going to build your church, this is your church, through GFC, salamat that sinama nyo kami sa pagbibuild nyo. And that you promised it, that you will build your church, and we are seeing that right now. But at the same time, that's a cause for warning. A nice and warm church, or a cold one, sa umaga o sa hapon, masyado malamig ng aircon, it doesn't warrant victory over death. Yes, we won, but it is only Christ who gives the victory. Do not forget that. And with all those glorious truths na sinasabi po ni Apostol Pablo, sa pag-end po nito, sabi ko nga sa inyo, wala ko outline. Si Pablo ang gumawa ng outline. Ang sabi niya sa pagtatapos, kaya mga kapatid ko minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yaman, nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Kasunod ng maluwalhating mga salita tungkol kay Kristo, si Pablo ay magtatapos sa isang practical, walang kabuluhan, pangangaral. Parang sinabi niya sa mga Kristiyano sa Korinto, ngayon mga brothers and sisters, sa liwanag ng mga dakilang katotohanan na naririnig niyo, maging matatag kayo sa paggawa ng mabuti para sa Panginoon. Alam naman natin na may gantimpala tayo sa kanyang muling pagdarating. Ang ginawa ni Pablo is, okay, sige, haba nung puro resurrection, kamatayan, afterlife, eternal destiny, pero tigil muna. Tignan muna natin ang buhay natin today. Itinuro Paul focuses ang mga readers niya na tumingin sa kasalukuyang panahon, sa mga gawaing naghihintay ng atensyon at sa panawagan na maging isang matatag at hindi matitinag na Kristiyano. Tandaan natin, we know that there's going to be a life everlasting, but kasama po yung buhay natin today. Meron naman continuity. Hindi na tayo magkakakilala. Hindi naman yung mga ginagawa po natin na babaliwala, back to zero lahat. Hindi po eh. Hindi po yun yung sinasabi ng Biblia eh. Kaya nga sinasabi ni Pablo dito, therefore, be steadfast, immovable, because your toil is not in vain in the Lord. Therefore, hindi kabuluhan ang inyong ginagawa para sa Panginoon because of the resurrection. Therefore, atong mga ginagawa po natin today, nagpapakahirap po tayo kaysa naglalaban na lang tayo sa bahay, nanonood, talunin ng Lakers ang Golden State. Andito tayo. Bakit? Totoo yung nangyari. Sabi ni Pablo, tatlo ang sinasabi niya, be steadfast, be immovable, always abound in the work of the Lord. Matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yung matatag at hindi nakikilos, parang synonyms naman yan eh. At wala na po ako oras para i-explain po lahat yan. Alam niyo po naman po ang call ng ating Panginoon. But allow me to use in the native language to communicate to you what I believe Paul is telling each and every one of us to do.
huwag kang bibitaw. Etong ginagawa po natin ngayon, dagdagan po natin, at yung mga nagsastruggle po sa inyo, huwag kayong bibitaw. Because of verse 58. Because it says here, therefore, be steadfast, be immovable. Yung mga ginagawa niyong things for the Lord, patuloy niyo gawin. Patay kung patay, sabi nga ni Pastor George. May buhay naman after death. Alam mo, wala naman sino man ang mabubuhay sa mundong ito na hindi dadaan sa ilang uri ng kahirapan. Lahat naman po tayo dadaan sa kahirapan. At kung makakita ka ng isang tao na hindi dumadaan po sa kahirapan, ay maaari po nating questionin ang pagiging Kristiyano nito. Lahat ng Kristiyano ay dadaan sa kahirapan. Hindi naman laging kayamanan ng kahirapan eh. At ang payo sa mga dumadaan at dumaranas ng kahirapan, huwag kang bibitaw. Maging matatag. Buksan mo ang iyong pananaw upang isama ang kamatayan at yung muling pagkabuhay at yung buhay na walang hanggan sa ating pag-iisip. Alam niyo po, ang maraming beses, sinabi ko rin po kanina, ang depression, clinical depression, baka hindi naman lahat, no? Is based on a short-sightedness, thinking that death is the ultimate final destination. Imagine if you put these things in your mind. Sabi nga ni Paul sa Philippians chapter 4, whatever is true, whatever is honorable, whatever is just, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is commendable, if there's anything beautiful about it, think about these things. Our eternal destiny is one of those things we think about. Maging hindi natitinag. Ang mga katotohanan na nauunawaan po natin na sa salita ng Diyos, ay yun dapat na yung magpapahintulot po sa atin sa pananampalataya ng isang para tumayo ng hindi natitinag, hindi nakikilos. Sabi ni Pablo dito, do the work. Gawin ang gawain para sa Panginoon. Obviously, this is talking about Christian ministry, but it also includes all of those activities outside the church that is burdensome to do because you're a Christian. I have a lot. Even if it is not about ministry. But it is burdensome because of my faith in Jesus Christ. Alam niyo yung sinasabi ko. Trying not to become like the world. It is burdensome. But we do this, sabi nga ni Pablo sa verse 19 ng 1 Corinthians chapter 15, if in Christ we have hope in this life only, abay kawawa naman tayo. We are the most to be pitied. Why? Because all of these activities we do because of Christ. Because we do these activities for the sake of Christ. And Paul says it would be silly if Christ did not win over death. If our victory is not in Christ, then kalokohan to. Nanalo siya. Kaya nga yung katunayan ng muling pagkabuhay, the truth of the resurrection, yan ang isang batayan ng ating pag-uugali. Yan ang basis kung bakit tayo magbe-behave ng tama. Yan ang cornerstone ng ating conduct in life. Nowadays, San Miguel Corporation, Ayala, Aboitiz Power, lahat yan naghahanap ng solar, renewable energy, windmills. There's a quest for energy accumulation now. You know what? I believe this is our fuel. Verse 58 says that the truths that we've learned
is our fuel to be immovable, to do the work of the Lord. Alam mo, ang nagsimula po tayo, yung buong kabanata ay nagsisilbing tawag sa isang tapat na Kristiyano dahil sa katiyakan na nagmumula sa muling pagkabuhay. Ang katiyakan na ang may sakripisyo para kay Kristo at ang kanyang kaharian ay hindi walang kabuluhan. Ngunit may gantimpala po tayo sa kabuuan ng kahariang iyon. Kanina nga, ang ginamit ko rin analogy is, what Paul is saying is, heads up, look to the future, meron tayong gantimpala doon. Huwag tayo masyadong spiritual sabihin, Lord, ayoko ng gantimpala mo. I just want you, Jesus. You're enough, which is true. But Paul is telling us to look to the future. And why won't we when it is a biblical mandate to do so? Para ako nagsabing, halika, mamaya, nagbayad na ako, kumain kayo sa Elias mamaya. Huwag lang kayo order ng alak. Kumain kayo sa Elias. Nagbayad na ako para sa iyo, Errol. Pwede kayo dyan. Ay, hindi, Kuya Peter, ayoko. Gusto ko lang makasama ka. Hindi, ako na nga nagbayad para sa iyo eh. Hindi, okay lang talaga. Makasama ka lang namin. Ang kulit mo naman eh. Bayad na eh. Pumunta ka dyan at mag-enjoy ka. Dahil galing sa akin yun. Ganon din si Lord. Nasabi niya, we have the victory. I have won the victory for you already. And this is your eternal destiny. Alam mo, we started this sermon na nag-iisip patungkol sa kamatayan. And we rightfully end ang pag-iisip natin tungkol sa buhay na walang hanggan. At kung paano ito makapagpapalakas po sa atin at mag-udyok po sa atin para sa masabi po natin sa isa't isa, huwag kang bibitaw. Maranatha, come Lord Jesus. Jesus, 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 crown Him Lord of all. Sa isang iglap, tayo ay mababago na may walang kasiraan at walang kamatayang mga katawan na karapat-dapat na humarap sa walang hanggang Diyos na puno ng kaluwalhatian. Hanggang sa araw na iyon, tayo ay gaya ng sabi ni Pablo sa Roma, humahagulgol, we groan, habang tayo ay may pananabik na naghihintay sa pag-aampon bilang mga anak at sa pagtubos ng ating mga katawan. Matiyaga tayong maghihintay sa Panginoon at sa ating paghihintay, alam nating lagi nating kasama siya. Sa ating pong pagtatapos, tayo po ay tumayo. Sabay-sabay po nating awitin, Come Lord Jesus. We shall see our Savior
tongue will praise Him. Every knee will bow when we see our Savior riding on the clouds, riding on the clouds. Come, Lord Jesus, listen to creation groan. Come, Lord Jesus, come and take your people home. Now we see in part, then we'll see in full your glory, Jesus, will satisfy our souls. Now we see in part, then we'll see in full your glory, Jesus, will satisfy our souls. So come, Lord Jesus, listen to creation groan. Come, Lord Jesus, come and take your people home. Come, Lord Jesus, listen to creation groan. Come, Lord Jesus, come and take your people home. Come and take your people home. Come and take your people home. Thank you, Brother Ian. A couple of announcements before our benediction and our Gloria Patri. Number one, mamaya after this, sabi sa inyo, 3:15 eh. 3:15 ang ating membership class. Is the second session later. It says here 3 p.m. but we're overtime. We hope you can attend this session to complete the membership class. Number two, online Tagalog Bible study. Please start praying for Brother Rodel. It's going to be on Thursday only through the FB page of GFC. That's going to be online. Wala po tayo dito niyan. Number three, Golden Ladies Bible Study resumes on January 31. Here, 1 p.m. If you are a lady, you do not have to be golden, you can come. Okay. Number four, just as important, the music orientation. Meron tayong musically equipped GFC members in good standing, interested in serving as part of the music ministry. Meron po tayong orientation ng Feb 2, Sunday, after Tagalog service, 3 p.m. There you can learn more about what the service entails. Yung mga active music team members must also attend by way of a refresher. Please register for the orientation with admin. Important announcement again, young professionals. We are happy and excited. Ganda ng ating logo talaga. To announce the relaunch of our young professional ministries. This used to be called what? Crosswalk, but now we're calling it Young Professionals for Simplicity and Clarity. This ministry will be led by myself as the overseeing elder and Dan Abi and Chame, his wife. They're there. We also have a committee core of sila Aren, si Mabs, si Errol, si Dwin. Si Dwin kasama? Si Hazel, si Paul, and si AA. And so you'll be in good hands. We would like to invite all young adults aged 18 to 40, male and female,
Singles and married, on the rocks pwede. People without children to join the relaunch on February 8 at 4 p.m. dito. Sabado po yun, GFC Center. During the launch, we will also reveal an exciting new sub-ministry called Serve. Open to all young professionals who are members of GFC. What is this all about? You want to know the meaning of serve? Attend kayo sa Feb 8. Or tanongin niyo si Dan to find out. Please sign up with Ayan and the admin team. Thank you so much. And lastly, this is close to my heart. You know that place? That's the Tree in Rizal Recreation Center. We have decided to make our camp on August 21 to 23. Pasensyahan tayo. Mark your calendars. August 21 to August 23. Same thing. Okay? Same thing ang gagawin natin. It will not be in November like we always have it. We've had some schedule problems which is beyond our control. So it's going to be in RRC again. Crispy pata will be served on the third day pa rin. And we will have some activities, very light for you guys. Okay? Those are all the... We're a busy church. Please continue to pray for us. Okay? And let us end with the word of prayer. Father, we thank you. Salamat po, Panginoon Diyos, sa kung paano po kayo gumagalaw sa aming iglesia. Patuloy nga niyong kaming pag-ingatan, Lord God, hindi lang on Sundays, ngunit bigyan niyo din kami ng pagkakataon makapagpahayag ng magandang balita sa mga ibang kasama natin. Lord, give us the opportunities. Protect us. Guide us. Provide for us, your people, until we meet again next Sunday. And may the Lord bless you and keep you, and may the Lord make His face shine upon you and be gracious to you, and may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Amen. You're dismissed. Have a blessed Sunday.